Ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Isang mapagpalang araw mga kapamilya and welcome back. Bakit nga ba biglang nagbago ang ihip ng hangin at natauhan itong si Santino? At sino kaya ang tumapos sa kanyang mga huling sandali? Yan ang sabay-sabay nating pakaabangan sa dulo ng bidyong ito. Matapos ang kaguluhan ay ipinahanap ni Tanggol si Commissioner Medina at nang papaalis na sana sila ay biglang bumisina si Commissioner. Agad nga itong lumabas at sinabi nito na si Tanggol talaga ang totoong nanalo noong nakaraang eleksyon at tutulungan niya ito para lumabas ang buong katotohanan. Hindi maipinta ang mukha ni Tanggol nang marinig niya ito. Halata sa kanya ang saya. Mas lalong naging determinado at nagkaroon ng pag-asa sa kabila ng kaguluhang nangyayari. Samantala, bagsak kulungan naman ang ilang konsehal dahil sa utos na rin ni Rigor. Kaya naman nagkita-kita sila nila Ponggay at nag-isip ng paraan upang makatakas dahil paniguradong doon matatapos ang kanilang buhay pag hindi nakagawa ng paraan. Tinawagan naman ni Roberto ang isa pa niyang tuta sa kapulisan para ipag-utos sa tapusin na umano si Paula Garcia o itong si Ponggay. Ngunit hindi ito mangyayari dahil handang tumulong si Betchay anumang oras. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Santino kay Rigor na nagkausap sila ng kanyang nanay Tess at pinipilit na gustong makipagkita si Tanggol para sabihin na hindi daw talaga ito ang pumatay sa kanyang mag-ina. Kaya naman muling nilason ni Rigor ang utak ni Santino at sinabi na ang dapat gawin nito ngayon ay ang maipahiganti ang nangyari sa kanyang ina. Huwag umano itong maniniwala kay Marites. Maya-maya pa ay tumawag si Marites at naririnig ito ni Rigor. Yung pala ay isang malaking setup ang mangyayari kung saan pumayag na nga si Santino na makipagkita at doon nga daw sila magkikita sa tambakan ng mga lumang tren sa May Bautista. Doon ipapaliwalag daw ni Tanggol ang lahat. Agad namang tinipon ni Rigor ang buong pwersa ng kapulisan upang sabihin na ngayong gabi ay tutugisin nila si Tanggol at ang mga kasamahan nito, buhay man o patay. Kaya naman sa pagdating sa lokasyon ay dahang-dahang lumapit si Santino kay Tanggol. Bakas kay Santino ang galit ngunit may parte sa kanya na may pag-aalinlangan pa. Agad na nagsalita si Tanggol na hindi siya ang pumaslang sa mag-ina nito. Bang ang mga kapulisan naman ay nakaalerto at nakapalibot na. May isang sharpshooter ang nakahanda upang matiyak na wala ng takas si Tanggol at ang kanyang mga kasamahan. Matapos ang pagpapaliwanag ay nakumbinsi na nga si Santino matapos sabihin na may nakakita kay Rocky Boy Mondragon na siya talaga ang pumatay sa mag-ina nito. Dagdag pa ni Tanggol na naipaghiganti niya na ito dahil napatay niya na nga daw itong si Rocky Boy. Nahalata naman ni Rigor na tila lumalambot si Santino kaya dito na nga siya nag-warning shot. At dito nagsimula na ang matinding sagupaan at bakbakan sa pagitan ni Tanggol at ng kapulisan. Habang si Santino ay pilit na pinipigilan ng kanyang tatay Rigor na itigil na ito hanggang sa makita niya na nga na nakatutok kay Tanggol ang isang sniper kaya naman hindi siya nagdalawang isip na salagin ang bala na dapat para kay Tanggol. Dito ginawa ni Santino kung ano mismo ang ginawa ni David dati. Ipinagtanggol ni David ang buhay ni Tanggol at walang ibang may gawa nito kundi si Rigor. Dahil sa matinding galit at kagustuhang makapaghiganti ay siya ngayon mismo ang nakapatay sa sarili niyang anak na si Santino. Dahil dito ay galit na galit si Tanggol at hindi siya makakapayang hindi makapaghiganti kay Rigor. Galit na galit naman si Rigor at sinabi na kasalanan daw lahat ito ni Tanggol. Kahit malinaw na siya na nga ang nakapatay kay Santino ay ayaw niya ngang akuin ang kasalanang ito. Kaya naman pakaabangan natin ang mas tumitinding kaganapan at kung ano ang magiging reaksyon ni Marites dito sa tuluyang pamamaalam ni Santino.